Amen. Lord's good. All the time. Amen. Napakabuti ng Panginoon. So, ihanda po natin ang ating mga puso sa pagkakataon pong ito dahil may mensahe po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. The gift of wisdom. Nakasulat nga po sa James chapter 1 verse 5. Di po ba? Sabi po doon, if any of you lack wisdom, let him ask of the Lord. Amen. Let him ask of the Lord. Amen. So, ihanda po natin ang ating mga puso. Alam niyo po mga kapatid, sa inyong pag-upo, mag-concentrate po tayo. Buksan po natin ang ating mga pakinig dahil may mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Individual ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa gabi ito. Amen? So sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod, si Pastora Agnes Aguilar. Salamat, Brother Gary. Purihin po ang Diyos. Tayo po ba'y nakahanda ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Na bagamat po ang message na ito ay paulit-ulit, ano po? But the more na ito po ay nauulit-ulit, para po bang naiisip mo na parang magkaiba, pero iisa po ang mga verses. Amen. Praise God. Gift of wisdom. Sino po ba sa inyo dito ang nabautismohan na ng Holy Spirit? Taas ang kamay. Ilan lang po? Kasi po, kapag ikaw ay nabautismohan ng Holy Spirit, magkakaroon ka po ng mga gifts. Ano yung mga gifts na yon? Yun po nga, word of wisdom, word of knowledge, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of discerning, diverse kinds of tongue, and interpretation of tongues. Sino pong naniniwala dito sa speaking in tongues? Itaas ang kamay. Once na hindi po kayo maniniwala, talagang hindi kayo mababautismuhan ng Santong Espiritu. Dahil ito po ay kailangan. Bakit kailangan? Kasi po, sinasabi po sa John 3:5, kapag hindi po tayo nabautismuhan ng tubig at ng Espiritu, you cannot enter the kingdom of God. Nabautismuhan ka, but hindi ka nabautismuhan ng Santong Espiritu, hanggang doon ka lang, makikita mo lang ang kaharian ng Diyos, but hindi ka makakapasok. Nakakalungkot ano po. Kasi yun nga pong iba, natatakot sila. Iniisip nila na kapag sila po ay nabautismo ng Holy Spirit, iniisip nila na baka nakakatakot. Hindi po. Ang pagbabautismo po ng Santong Espiritu, inihingi po yan. Lalo na po, especially kapag po ito ay prayer warrior, samantalahin po natin, sabihin natin, Panginoon, sa oras na ito, kailangan kita. Nais ko pong mabautismuhan ng Santong Espiritu. I-focus lang po ninyo ang inyo pong isip sa ating Panginoon, and then, siya po ay lalapit sa iyo at mababautismuhan ka ng kanyang Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Ito po kasi ay kung nais mo lang. Amen! Alam po ninyo, dito siguradong kapag hindi ka nabautismuhan, sa binasa ko po ng mga gift ng Panginoon na galing sa Kanya, ang nakaloob niya sa atin, ay wala sa atin ito. Maaring sarili mong karunungan. Amen. Maaring sarili mong isip na magagawa mo ang ganitong mga bagay. Ano po? Kaya nga po, hindi po ba nasusulat ang sabi po sa Mateo? Di po ba sabing gano'n di ba Panginoon, kami nakapagpalayas ng mga demonyo, kami nakapagpagaling ng mga may sakit. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Napakasakit po ng ganoon. Ano? Kaya nga po dito, ang atin pong karakter dito, siya po ay binigyan po ng gift of wisdom. Amen. Kaya ito po, di po ba, napakasarap po kapag binati ka ng lingkod ng Diyos na sinasabi, nawa bigyan ka. Sa iyong kaarawan, bibigyan ka ng more wisdom.
ng Panginoon. Amen. Kapag sinabi yon, mangyayari po. Amen. Naniniwala po ba kayo? Kaya mapalad tayo kapag ang lingkod ng Diyos, binati tayo ng ganoon kaloob. Amen. Na mangyayari po. Amen. Ito pong karakter na ito, ay paulit-ulit na po, na siya po ay isinisigaw sa pulpitong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa 1 King 3:12. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sinuman pagkamatay mo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Dahil ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito at sa oras na ito. Inihingi ko po ang iyong pagbabasbas sa akin. Panginoon, langisan mo po ang aking bibig at kalooban mo lamang nawa, O Diyos, ang aking masambit, dahil ako'y ginagamit mo lang. Salamat po, Panginoon, Lord, and we claim the victory tonight, Panginoon, dahil Ikaw ang patuloy po naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, nawa mabusog mo po kami ng iyong banal na salita. Ito po ang aking samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napakasarap po, kapag ang Panginoon ang nagkaloob sa atin. Amen. Dito po sa 1 King, chapter 4, verse 29, at binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhangin nasa tabi ng dagat. Ang dami po, Dami ng, di mo ba yung buhangin? Gawakan mo lang ganun. Pag nakakuha ka, dami na. Sinabi po dito, gaya ng buhangin nasa tabi ng dagat. At ang karunungan ni Solomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat na anak ng silanganan at kaysa buong karunungan ng Ehipto. Next verse. Sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Etan na Esrahita, at kay Eman, at kay Kalkol, at kay Darda, na mga anak ni Mahol. At ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. At siya'y nagsalita ng 3,000 kawikaan. Di po ba? Mababasa po natin sa mga kawikaan. Di po ba si Solomon ang nagsabi? Ang sabi niya, matanda na ako mula pagkabata. Wala pa akong nakita na sa mga anak ng Diyos ay naging hampas lupa. Amen. Siya po ang nagsabi noon. Marami po siyang salawikahin, di po ba? 3,000 daw po, At ang kanyang mga awit ay 1,005. Makagawa ka lang po ng 2 awit. O, isa na lang. Di po ba? Isa pong blessing sa atin. Sino na po ba dito ang nakagawa ng awit? Tapos nilagyan pa ng tono. Sino po ba dito? Wala. Siya po. 1,005. Di po ba? Kamangha-mangha kasi nga po biniless siya ng ating Panginoon. Amen. Nawa po, pagka po, humingi tayo ng wisdom kay Lord, na tayo man po, kahit man lang po kalahati o konti lang sa ibinigay niya kay Solomon ay mapa sa atin. Amen. Kaya lang po, dapat tayo po ay maging masunurin at hindi makasarili. Malalaman po natin bakit binigyan siya ng ganoon ng Panginoon. Amen. Next verse. At siya'y nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy. Di po ba? Yung mga punong kahoy, nakakausap niya. Amen. Kaya nga po totoo, di ba? Kung gusto mo daw yung mga halaman mo, lalo na yung mga namumulaklak, kakausapin mo daw yan habang dinidilig mo. Totoo po yan. Yung mga namumunga, kakausapin mo. Mamumunga. Siya ano po, tingnan nyo, yung mga punong kahoy, nakakausap niya. Amen. Mula sa Cedro na nasa Libano hanggang sa Isopo na sumisibol sa pader. Siya'y nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop. Di po ba yung mga hayop? Kaya ngayon yung mga aso natuturuan.
Kasi po, sinimulan po ni King Solomon kung papaano siya makipag-usap sa mga hayop at sa mga halaman. Amen. At sa mga ibon. Amen. Kasi hindi po ba ninyo napapasin noong unang panahon kapag gumanon ka yung mga kalapate, nag-aano sa'yo? Pero ngayon, alam po, hindi nadadapon, natatakot na. Kasi po, sa kalupitan po ng mga tao. Amen. At sa mga nagsisiusad at sa mga isda. Siguro kapag nandun si Solomon, alimbawa sa dagat, yung mga isda, tatawagan niya, kusang maglalapitan. Hindi na siya mamimingwit, kakausapin lang niya, sila po ay lalapit sa kanya. At naparoon ng mga taong mula sa lahat ng bayan upang marinig ang karunungan ni Solomon na mula sa lahat na hari sa lupa na nakabalita ng kanyang karunungan. Alam po niyo, nabasa rin natin, lahat ng nagpupunta doon, maging yung pong si Reyna Saba, di ba? Nagbigay siya ng maraming ginto, mga kayamanan kay Solomon. Lahat po ng makita yung karunungan niya, nagbibigay po sa kanya. Bakit? Inopen po ng Panginoon ang pagpapala sa kanya. Amen. Paano po ito nagsimula? Paano ito nagsimula? Bakit siya po ay binigyan ng ganoong karunungan ng Panginoon? 1 King 3, at ang hari ay naparoon sa Gabaon upang maghahin doon. Yan. Yung sa lumang tipan po, kapag ka po sila ay may kahilingan sa Panginoon, inuuna po yung offer. Amen. Nag-o-offer muna po sila. Hindi po sila maramot, tulad ng iba ngayon. Pag may offering na, magtatago o kaya lalabas para hindi sila makapag-offer. Alam po ninyo, tinatakasan po ninyo ang blessing kapag ganoon kayo. Napupunta dito, alam nila na meron tayong worship service, hindi man sila magdadala para i-offer sa Panginoon. Yung mga unang tao po, sila po, bago humiling sa Panginoon, sila po ay nag-o-offer muna. Amen. At ang hari ay naparoon sa Gabaon upang maghahin doon. Sapagkat yun ang pinakamataas na dako, 1,000 handog na susunugin. 1,000 handog, no? 1,000 handog. Hindi pa po siya mayaman dito. 1,000 handog ang inihandog ni Solomon sa dambanang yun. Sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ay, ang sarap po. Halimbawa, kinausap ka ng Panginoon. Anak, ano bang gustong ibigay ko sa iyo? Ibibigay ko sa iyo, basta sige, humingi ka. Ano kayang ihilingin mo? Karamihan siguro, Lord, bigyan mo ko ng maraming pera. Bigyan mo ko ng maraming ginto, Panginoon. Siguro, ganun ang gagawin natin, Lord, gusto kong yumaman para ako naman ay makatulong. Sigurado niyan po, Yun ang ihilingin. Pero si Solomon po ay hindi siya ganoon. Amen. Next verse. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob. Sabi po niya, ikaw ay napakita sa iyong lingkod na aking amang kay David. Minsan po kasi meron akong naririnig dito na sabi nila, tayong mga lingkod ng Diyos. Ay, mahirap po yun. Huwag nating sabihin na tayong lingkod ng Diyos. Yung mga lingkod po ng Diyos, bawat salita nila, may kapangyarihan yan. Naniniwala po ba kayo? Huwag basta-basta sasabihin ng iba, ako'y lingkod ng Diyos. Huwag po kayong magsasalita ng ganoon. Bakit? Kung naalala po ninyo si Elijah, hindi po ba nung siya po ay tinutugis ng isang hari, tapos nagpadala po yung hari ng 50 katawo, ang sabi niya sa NIV, lingkod ng Diyos, sabing ganon, gusto ka po yung makaharap o makausap ng aming hari. Sabi po ni Elijah, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, ang sabi niya, bababa nawa ang apoy, tutupukin kayo. Ikaw at ang mga kasama mo. Makapangyarihan nga po yung ng lingkod ng Diyos, tinupok silang lahat. Kaya huwag po tayong magsalita. Ayahan po natin na makita sa atin kung tayo nga po ay lingkod ng Diyos. Amen.
Kaya huwag kayong basta-basta magsasalita na ako'y lingkod ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, at sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang kay David ng malaking kagandahang loob, ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan, at sa katuwiran at sa katapatan ng puso sa iyo, at iyong iningatan sa kanya itong dakilang kagandahang loob na iyong binigyan siya ng isang anak na makauupo sa kanyang luklukan gaya ng araw na ito. Kasi nga po, ibinigay po ni King David, dahil matanda na po siya, no? Ibinigay po ang kanyang upuan bilang maghahari kay King Solomon. Amen. Next verse. At ngayon, o Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili na David na aking ama, at ako isang munting bata lamang. Ayan. Kasi po, maaaring bata pa lang dito siya, no? Kasi sabi niya, isang munting bata lamang. Hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan. Next verse. Ito po. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. Kasi po nakita po natin, si Solomon hindi humingi ng kayamanan. Dahil siyempre, siya yari, Lord, bigyan mo ako ng kayamanan. Para sa ganon, marami akong babayarang mga tauhan para sila susunod sa akin. Hindi po niya hiningi yun. Amen. Ang hiningi po niya, isang karunungan. Para makilala niya ang masama at mabuti, para po yung kanyang paghatol ay tama. At ito po, dahil hindi siya makasarili sa kanyang paghiling, ito po ay ibinigay ng, nakalugod po sa Panginoon ang kanyang kahilingan. Tayo po kasi, di ba, kapag tayo nananalangin, anong hinihingi natin? Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, nawa po mapahamak yung kaaway ko. Ganoon po tayo, di po ba? Marami pong ganoon, aminin natin. Di po ba, lalo na kapag ikaw po ay galit na galit? Di po ba? Minsan nga, meron nga po ako narinig noon eh. Yung katabing bahay namin, galit na galit siya. Nagmumura siya, no? Sana, sabi niya, masagasahan ka, mamatay ka. Minumura po yung asawa niya, no? Na hindi po maganda yung ganoon. Ayaw ng Panginoon yung ganoong panalangin o yung panalangin makasarili. Dahil dito po, nanalangin po si King Solomon, hindi po makasariling panalangin. Next verse. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay. Amen. Di po ba? Hindi mo hiningi ang mahabang buhay, ang sabi niya. O hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Amen. Nalagang siguro po, galak na galak ang Panginoon, ano? Kaya sa atin po mga panalangin, dapat po ma-please natin ang Panginoon. Dahil lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag ka humingi ka kay Lord, lalo na sumusunod ka sa Kanya, hindi mo man hilingin kung alam po niya na kailangan natin, ibibigay niya. Amen. Ganoon po ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Amen. Next verse. Narito aking ginawa ayon sa iyong salita, narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi. Yan. Ang hindi mo hinihingi. Amen. Ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong kaarawan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Kaya tama po eh.
totoo po yun na kahit na po hindi po natin hilingin, ibibigay niya kung ito po ay ating kailangan. Amen. Next verse. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, yan, pinalalahanan po. Kaya tayo po patuloy na pinalalahanan ng Panginoon. Kapag tayo po ay lumalakad sa kanyang daan, amen, upang ingatan, sabi po ng Panginoon, ang aking palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay akin ngang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Yan. Kung lalakad daw po siyang matuwid, susunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. At lalakad daw po siyang katulad ng inilakad po ni David, no? Ay akin ngang palalaunin ang iyong kaarawan. Okay? Hindi po hahaba ang ating kaarawan o mararagdagan ng kaarawan natin kung tayo po ay magbe-birthday na magluluto tayo ng pansit na hindi po puputulin. Hindi po yung mga spaghetti na hindi po natin puputulin. Ang nakakapaghaba po ng buhay, yung sumusunod ka sa Panginoon. Kahit hindi ka magluto ng pansit na hindi mo pinutol, haba ang buhay mo kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Ito po, lagi pong itong sinisigaw eh. Tingnan po natin kung ano ang unang pinakita, kung ano ang karunungan po ni King Solomon. 1 King 3. Okay. Unang Hari 3:16 hanggang 27. Nang magkagayoy, naparoon sa hari ang dalawang babae na mga patutot. Meron daw pong mga patutot na babae ang naparoon sa kanya. At nagsitayo sa harap niya. At sinabi ng isang babae, "O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumatahan sa isang bahay at ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya." Amen. Next verse. At nangyari ng ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito'y nanganak naman at kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. Sila lang daw pong dalawa na magkasama. Itong dalawang patutot na ito. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigan. Nakakatakot po yung gano'n, no? Kaya po yung mga nanay, yung mga anak, no po baka mahigaan yung anak nyo. Ilayunin nyo siya, no? Amen. Next verse. At siya'y bumangon sa hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko. Samantalang ang iyong lingkod ay natutulog at inihiga niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. At nang ako'y bumangon sa kinaumagahan upang aking pasusuin ang aking anak, narito siya'y patay. Ngunit nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito hindi ang aking anak, ang aking pinanganak. Tama po. Pag isa kang ina, alam mo, kilala mong anak mo. Amen. Amen. Lalo yung mga ina, talagang alam na alam nila yung mga anak nila. Kasi po, di ba, yung mga magulang, pagkasilang ng mga anak nila, pinagmamasdan, di ba? Mga ganyan lang, mangingiwi lang. Ay, naku, tumatawa na ang anak ko. Di ba? Kaya, kilala mo ang anak mo, kung siya nga ang anak mo. Kaya nakita po natin na hindi po niya anak yung patay. Next verse. At sinabi ng isang babae, "Hindi, kundi ang buhay ay ang aking anak at ang patay ay iyong anak." At sinabi ng isa, "Hindi, kundi ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay siyang aking anak." Ganito sila nangagsalita sa harap ng hari. Nag-away. "Hindi, akin yan. Hindi akin. Hindi akin." Siguro nag-aaway pa, para po sa face-to-face, Amen. 23. Amen. Nang magkagayoy, sinabi ng hari, ang isa'y nagsasabi, "Ang aking anak ay ang buhay at ang iyong anak ay ang patay." At ang isa'y nagsasabi, "Hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay at ang aking anak ay ang buhay." 23. 24. At sinabi ng hari, "Dalhin ninyo ako ng isang tabak." Ayan. Dito po ang karunungan ni Solomon.
kuha kayo ng tabak, sabi niya. Bigyan niyo ako ng isang tabak, sabi niya. Dalhin niyo ako ng isang tabak. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. Kung ikaw ang ina, ano kayang gagawin mo? Diba? Isa kang ina, anong gagawin mo? Hatiin yung sanggol. No? Amen. At sinabi ng hari, hatiin ng dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa't isa at ang kalahati ay sa isa. Bilang isang ina, ano po, nakakaano yun, ano? Siguro, tama po na ibigay mo na lang sa kanya para hindi mamatay ang iyong anak. Amen. Yan po yung mga nanay dito na nagmamahal sa mga anak nila. Amen. At sinabi ng hari, dalhan ninyo ako ng isang tabak at sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, hatiin ng dalawa ang buhay na bata at ibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati ay sa isa. Next verse. At nang magkagayon, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak. At sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang parahay, huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi! Magiging akin, ni sayo man, hatiin siya. Siyempre, hindi po siya ang ina, no? Meron ba namang ina na papapatay mong anak mo? Ibigay mo na lang sa kanya para wag mamatay. Di po ba? Yung mga anak mo nga, pagkasilang nila mo, kaya mo madapuan. Amen? Kung gaano, hindi ka nakakatulog bilang isang ina, no? Lagi mong tinitingnan kung basa yung kanyang likod, ano? Ganyan po ang isang ina. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, nang magkagayoy sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata at sa anumang parahay, huwag patayin, siya ang ina niya. Amen. Doon po nakita ang katalinuhan po ng King Solomon. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng ni Solomon din, ano? At bakit po? Dahil po nasusulat, no? Kaya po tayo nagkakaroon ng wisdom dahil tayo po ay may takot. Amen. Kaya nga po sa Psalm 101, verse 10, ano pong nasusulat? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisusunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurian ay mananatili magpakailanman. Amen. Amen. Kaya po tayo bilang isang tao, kaya po tayo nagkakaroon ng karunungan dahil may takot tayo sa Panginoon. At kapag tayo po ay, ang Holy Spirit ay nananangan po sa atin, alam po ninyo magkakaroon po tayo ng wisdom. Dahil hindi po tayo sasalungat. Tayo po ay siguradong susunod na may takot sa ating Panginoon. Amen. Proverbs 11:2. Pagka dumarating ang kapaluluhan, ay dumarating nga ang kahihiyan. Ngunit nasa mababa ang karunungan. Nakita ninyo? Nasa mga may bababang loob po. Yung mga mapagpakumbaba. Kapag ka pala ikaw ay mapagpakumbaba, ibig sabihin, ikaw po ay mayroong karunungan. Amen. Sino po ba rito mapagpakumbaba? Itaas ang kamay. Taas ang kamay. Tingnan ko nga kung mapagpakumbabahin talaga. Nasusulat po, mula po ngayon kung kayo po ay ma-pride, kalimutan mo na yung pride mo. Kasi hindi ka bibigyan talaga ng karunungan ng Panginoon. Amen. Kaya kung gusto mong ikaw ay maging tunay na marunong, amen, tayo po ay maging mapagpakumbaba. Amen. Dali po, bakit kulang itong ano ko? Bakit kulang? Wala yung 4. Amen. Tulad nga po ng sinabi ng ating kapatid, ano po? Dito po sa James chapter 1, verse 5 to 10.
Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Yan. Kapag nagkukulang po tayo ng karunungan, humingi po tayo sa Diyos. Ang Diyos po hindi mapanumbat, hindi sa katulad ng tao na pagka po ikaw ay tumulong, tapos po hindi ka natulungan, manunumbat ka, di po ba? Eh ang Diyos po hindi. Hindi nanunumbat yan. Halimbawa po, lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng kapatawaran, and then, meron ka na namang nagawa, hindi kasi susumbatan. Di sasabihin, hindi ba nagkasala ka na sa akin? Humingi ka na ng tawad, di ba? Hindi po ganun ang Panginoon. Yung tao ganun nanunumbat. Ang Diyos po ay hindi nanunumbat. Amen. Ngunit humingi siyang may pananampalataya. Yan. Kapag ka po tayo ay humihingi, dapat po meron tayong pananampalataya. Kaya nga po yung halimbawa, Pastor, sasabihin ganun, ipag-pray mo ako. May sakit ako. Kapag wala kang pananampalataya, kahit po maglulundag dyan, yung pastor, para gumaling ka, lulundag yan, tsaka sasayaw sa harapan mo, hindi ka gagaling. Kasi wala kang faith. Ngunit kapag mayroong kang faith, yung oras na yun, nung nilay hands ka ng pastor, gagaling ka. Kasi nasa iyo Hindi po ba ang Panginoon, lagi niyang sinasabi, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Sa pamamagitan po ng faith natin, kung ano man yung inihingi natin, halimbawa po, nagpa-pray tayo sa mga lingkod ng Diyos, magagawa ng Diyos yun. Amen. Nagagamitin na instrumento ang kanyang mga lingkod. Amen. Na walang anumang pag-aalinlangan yun. Dapat huwag kang mag-alinlangan. Ay, ano kaya kapag kaya lumapit ako kay pastor pag pinanalangin niya ako, ano kaya mangyayari kaya yun? Ayun. Sabi po dito, huwag kang mag-alinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. Amen. Hindi ka, sabi po dito, next verse, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yan. Dapat po talaga mayroon tayong faith. Amen. Next verse. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Yan po yung karamihan po kasi sa yung mga mahihirap, mapagpakumbaba po yan. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, yung daw pong isang mayaman, na mas maigi pa pong pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na papasok sa langit. Kaya nga po dito, yung mga mababang kapalaran ay magmamapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Tataas ka ng Panginoon. Kapag ka ikaw ay mapagpakumbaba, ang Diyos po ang magtataas sa iyo. Amen. Kaya wag tayong maging mayabang. Pagtas na sweldo ko, ako, kayang-kaya ko, at hindi ako gamitin sa church, okay lang. Wag pong ganoon. Mas mabuti po yung nagpapagamit ka sa Panginoon, sa mga ministry. Dahil ang lahat po ng gagawin natin, ipagbibigay sulit natin kung anong ginawa mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Amen. Yung mayayaman daw po yan ay lilipas din. Lilipas, makakalimutan sila. Hindi madadala yung kanilang mga kayamanan. Amen. Naniniwala po ba kayo? Kaya yung iba na nag-iipon, ay gusto ko pag uwi ko, marami akong ipon, tapos kinukuripot mo ang Panginoon, makikita mo, malalaman mo na lang, butas pala yung alkansya mo, yung bulsa mo, mawawala at mawawala. Yung dapat na ibinigay mo kay Lord, hindi mo ibinigay, magsasama pa yan. Amen. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Praise God. Hallelujah. Dito po sa James 3, maaring baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asyetunas o ng mga igos ng puno ng ubas?
hindi rin naman babalungan ng matamis na ang maalat na tubig. Tama po, ano? Yung maalat na tubig, hindi pwedeng aluhan mo ng matamis. Amen. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Yan. Makikita mo naman sa pamamagitan ng iyong kabuhayan, ano po, makikita nila kung tayo nga ay matalino. Amen. Amen. Hallelujah. Next verse. Ngunit kung kayo'y maroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Yan. Ayaw po ng Panginoon na may pagkakampi-kampi. Lalo na po dito, maggugrupo-grupo, ayaw ng Panginoon yung nagkakampi-kampi, tapos magsisinungaling, ayaw ng Panginoon. Hindi po ako nagsabi. Ito po, no? Yung daw mga nagsisinungaling, laban sa katotohanan. Yung mga, kung magsinungaling ay gayon na lamang, di po ba? Merong ganoon. Talagang, kahit na mali yung kaibigan niya, mali yung kanyang kasama, talagang ilalaban niya. Lalaban niya yan, kahit mali sila. Yun po ay hindi maganda. Yun ay laban sa katotohanan. Lumalaban po sa katotohanan. Ang Diyos ang katotohanan. Kalaban mo ang Diyos kapag ikaw ay sinungaling at ikaw ay mahilig sa mga pagkakampi-kampi. Sabi ng Panginoon, huwag mong ipagmapuri. Amen. Hindi ito ang karunungang bumaba mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Yung karunungan daw po na ganoon ay hindi po nanggagaling sa itaas, kundi po yon ay nanggagaling sa dyablo. Amen. Next verse. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Amen. Dapat po kapag mali, huwag mo siyang kampihan, mali siya. Amen. Kung meron daw pong pagkakampi-kampi at merong paninibugho, yan, ay naroroon daw po ang kaguluhan. Kasi sa ayaw at gusto mo, magiging salungat ka sa katotohanan. Naniniwala po ba kayo? Kasi kung ikaw ay nagmi-ministry, may iba yung motibo mo. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Nais ng Panginoon, malinis ang ating mga puso. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, lubos-lubusan mo. Ni sa isip, ni sa gawa, huwag mong gagawin yung hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kaya lagi tayong manalangin, Lord, sa oras na ito, gawin mo po akong karapat-dapat sa iyo. Amen. Praise God. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, sa kapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan. Yan, walang inaayunan. Kapag mali-mali. Walang pagpapaimbabaw. Amen. Purihin po ang Diyos. At dito po tayo magwawakas. Kasi nga po, ang Panginoon talagang nagagalit siya, no? Pwede mong ikubli sa tao, pero sa Diyos hindi may kukubli. No? Kung gusto mong gumawa ng division sa church, hindi mo may kukubli yun sa Panginoon. Amen. Dito po tayo magwawakas. Lucas 6. Yan, sabi ng Panginoon. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Yan. Kaya nga po, tama po, sa 1 Samuel 15:22, mas daw po, maigi po yung pagsunod kaysa ahin. Amen. Kaya nga po talagang gusto ng Panginoon sumunod. At paano ka nakakasunod kay Lord? Paano masasabi kung ikaw mismo salungat ka sa pastor mo? Paano ka makakasunod sa Panginoon na hindi mo nakikita? Ang ginagamit ng Panginoon, hindi mo pinapakinggan at lumalaban ka. Amen. Praise God. Ito, ang bawat lumalapit sa akin at pinapakinggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Yun daw pong gumagawa at tumutupad
sa salita ng Panginoon, yung bawat lumalapit sa Kanya, sino daw po ang katulad? Next verse. Siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at tinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na iyon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Yan. Yung pong mga sumusunod sa Panginoon, yung pong kahalintulad, spiritually, yun pong sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, bilang tao, anuman ang dumating na mga problema, dumating yung bagyo ng problema, gabundok na problema, ikaw po ay nakatayo pa rin. Amen. Hindi ka matitinag. Dahil may pundasyon kang bato, ang pundasyon mo ay ang Panginoong Hesus. Na kahit na anong mangyari sa'yo, still, nakatayo ka pa rin. Ngunit ang hindi daw po dumirinig sa kanyang salita, anong ang mangyayari? Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa. Katulad ngayon, dinirinig natin ang salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Ano daw po ang katulad? Ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa iyon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba at malaki ang naging kasirahan ng bahay na iyon. Sa ating pong pananampalataya kasi, dapat po talaga maging matibay tayo. Bakit ka magiging matibay? Kasi nga, nakikinig ka at ginagawa mo ang salita ng Diyos. Tinutupad mo ang ayon sa kanyang kalooban. At hindi ka magigiba. Ano man ang dumating na problema, sasabihin mo, Panginoon, alam ko sa problema kong ito, kasama kita. Amen. Hindi ako magigiba, Panginoon. Dahil nangako ka, Panginoon, basta't ako, Lord, tulungan mo akong masunod ko ang banal mong kalooban. Na ako'y lumakad sa iyong palatuntunan. And then ang Panginoon, gagawin kanyang matibay. Pagkatapos ng mga pagsubok na yan, sabi ko nga po sa iyo, lagi kong sinasabi, huwag kang titingin sa kabundok na problema. Tumingin ka doon sa likod ng bundok sapagkat nandoon po ang pagpapala. Amen! Hallelujah! Purihin po ang Diyos na anumang dumating sa inyo, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Kaya maging matibay ka. Dahil ikaw ay nasa matibay na pundasyon. Amen! Huwag kang mag-alala dahil ikaw ay maniwala, gumanap ka lang sa salita ng Diyos at tuparin mo ito, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah.